First day mga kapatid, sa ating mga huling pag-aaral dito sa John chapter 10, ipinakita sa atin ng Panginoon yung ating entrance sa pananampalataya at ang ating entrance sa kanyang kingdom. Yun ay ating unang tinalakay at yung ating namang sumunod na tinalakay ay yung mga grasya na ating tinanggap doon o yung mga biyaya na ating tinanggap doon sa ating pagpasok sa kaharian ng Panginoon. At dito sa ating passage na binasa ngayong umaga, ito ay patuloy na invite ng Panginoon sa mga unbeliever at sa mga wala pa sa pananampalataya sa Kanya. In fact, ito yung last discourse ng ating Panginoon dito sa Gospel of John sa mga Jews. At kung makikita natin, napakabigat ng mga salita na binitawan ng ating Panginoon, napakaseryoso ng topic na kanilang pinag-uusapan at yung katotohanan na isiniwalat ng Panginoon ay eksklusibo sa mga mananampalataya at gayon din merong pagtanggi sa mga hindi kinilos at hinirang ng Panginoon. Masasabi natin na itong John chapter 22 to 30 ay isang panawagan ng Panginoon sa pananampalataya sa mga wala pang pagkakilala sa Kanya at gayon din sustenance ng Panginoon sa grasya at pag-ibig niya para sa mga hinirang at nasa pananampalataya sa Kanya. Kung ating titignan yung structure ng ating passage ngayong umaga, ito ay pagpapahayag para sa mga tumatanggi ng patuloy sa grasya ng Diyos sa kanilang misery. At gayon din, pagpapala at higit na comfort naman para sa mga mananampalataya. Yung ating scripture na binasa ay nag-i-insist ng pagkakaroon ng importansya na makilala si Kristo. Yung promised Messiah. Makikita natin yung tanong ng mga Hudyo sa Kanya ay kung sino siya. At kung siya ba yung Christ o yung promised Messiah doon sa Old Testament kung saan siyang magdadala sa kanila ng victory, magdadala sa kanila ng everlasting kingdom at magdadala sa kanila ng prosperous life. Ngunit bigyan natin ng pansin yung prosperous life na yon, hindi ito sa pag-gain ng kung ano mang yaman sa mundo. Ito ay pagkakaroon ng kapayapaan at ng kaligtasan sa ating Panginoon. Yung pagkakilala kay Kristo, yung sinasuggest ng ating Panginoon at ng ating passage dito ay napaka-importante. At nalalaman iyon ng kanyang mga kausap o ng mga Hudyo doon sa panahon ni Kristo. Dahil yung kanilang pinag-uusapan ay yung kaligtasan. Makikita natin na ang kanilang, marahil maitatanong natin, paano naging kaligtasan yung kanilang pinag-uusapan kung tinatanong nila yung identity ni Christ. Makikita natin sa verse 28 hanggang 30 na ang pinag-uusapan nila is eternal life. At eternal life speaks about salvation sa ating Panginoon. At makikita natin na yung puso ng mga Hudyo na kausap ng ating Panginoon ay merong paglulong doon sa kaligtasan na iyon. Hindi naman batid sa atin o hindi lingid sa ating mga kaisipan na sila ay under ng slavery o under sa government ng Roman Empire that time. At sila ay naghahangad syempre ng Messiah. Sa kanilang kaisipan, yung pagdating ng Messiah, ililiberate sila mula sa pagkakasakop sa kanila ng Roman Empire. At hindi namang maling isipin iyan at marahil hindi ganun kalawak yung kanilang pagkaunawa sa Diyos. At itong sagot ni Kristo sa kanila ay nag-o-offer ng tunay na salvation at kalayaan, hindi lamang doon sa slavery ng Roman Empire, ngunit gayon din sa slavery sa kasalanan. At makikita natin na ibinanggit dito yung Feast of Dedication. In-include ni Apostle John yung Feast of Dedication. Marahil masasabi natin na yung Feast of Dedication ay binanggit dito para maging marker kung ano ng date or ano ng pagkakasunod-sunod nung nangyari sa event ng buhay ni Kristo at sa kanyang ministeryo. Ngunit higit pa dyan, yung Feast of Dedication ay hindi warranted dun sa Scripture. Tignan natin doon sa Old Testament, hindi ito
ibinigay sa kanila ng Panginoon para i-celebrate itong feast na ito. Itong Feast of Dedication ay naibigay sa Israel o pinractice ng Israel nung sila ay magkaroon ng kalayaan laban sa Syrian king na si Antiochus Epaphanes o Epaphanes, na siyang nag-pollute ng temple sa Jerusalem, na naglagay nung bagong altar doon sa templo ng Israel para sa pagsamba doon sa god Saturn o doon sa pagan god na si Saturn. At nung 167 BC, ito ay nangyari doon sa Israel. At mahigpit itong hari ng Syrian na ito, at dahil dun sa kanyang higpit, pinagbawalan niya yung writings ng apostles, ng prophets, pinagbawalan niya yung writings ng law, pinagbawalan niya yung writings ng Psalms and Proverbs, kung ano man yung meron sa scripture. At dahil sa galit ng mga Hudyo at bilang kanilang seriousness doon sa katotohanan ng Diyos, nag-umpisa silang magbuo ng mga unyon at mag-umpisa ng isang grupo na magre-revolt against o lalaban against dito sa Syrian king. At ito ay pinamunuan ni Judas Maccabeus. At yung Maccabeus na nasa apocryphal book, ito ay kasulatan patungkol doon sa kanilang revolution, at merong parte doon na sinasabi yung Feast of Dedication ay pag-attribute sa Panginoon sa kanyang grasya, na siya ay nag-intervene doon sa panahon na sila ay sinakop at tinanggal sa kanila yung pagpupuri sa Panginoon, at ina-attribute nila yung victory ng kanilang revolution bilang galaw ng Diyos, bilang grasya ng Diyos sa kanilang buhay. So makikita natin yung feast na sineselebrate nila ay patungkol sa grasya ng Diyos. Ito ay patungkol din sa pagkakatanggal nila sa slavery sa Syrian king. Katulad nung Feast of Tabernacle. Yung Feast of Tabernacle ay pag-aalala din sa grasya ng Diyos sa kanila, sa pagpapalaya sa kanila sa Egypt, at gayon din sa pagsusustain sa kanila sa wilderness. At katunayan nga na itong Feast of Dedication ay tinatawag na Feast of Tabernacle in the month of Kislev. Yung month of Kislev ay bandang December. At kaya naman makikita natin dito na binanggit din ni Apostle John na winter yung panahon na ito. At nagpapatunay na iyon ay sineselebrate nila yung Feast of Dedication. Makikita natin na related yung dalawang feast na ito, yung Feast of Tabernacle at yung Feast of Dedication, pagkat parehas nilang sineselebrate yung grasya ng Panginoon sa kanilang kalayaan sa slavery, kung sa sin man o sa tyranny ng anumang kingdom, at gayon din sa pagdadala sa kanila sa katotohanan ng Diyos. Gayon din, meron lighting of the lamp dito sa Feast of Dedication. Ngunit hindi katulad nung Feast of Tabernacle. Sa Feast of Tabernacle, naglalight sila ng mga lamp nila doon sa may tabernacle at doon mismo sa templo sa Jerusalem. Ngunit itong Feast of Dedication, maari kang magsindi ng lamp sa iyong sariling tahanan. Remember, yung Feast of Tabernacle, iniiwan nila yung kanilang bahay at naninirahan sila sa mga booths o sa kanilang mga ginawang tabernacle doon malapit sa templo ng Diyos. Ngunit dito sa Feast of Dedication, maari nilang i-celebrate ito doon sa kanilang sariling mga tahanan. At makikita natin yung pagse-celebrate nito ay may kaakibat na pag-asa patungkol doon sa pinangako na Mesaya, na siyang magdadala sa kanila ng tunay na kalayaan at gayon din ng kaharian na walang hanggan. At dahil dito sa mga information na ito, makikita natin na si John at gayon din ang ating Panginoon ay idinidesire na maunawaan natin yung kanyang discourse dito sa mga Hudyo, at dito sa kanyang huling discourse sa mga Hudyo sa gospel na ito. At nais i-point out ni Apostle John na itong lahat ng feast na meron ng Jews ay
nag-lead doon sa persona ni Kristo. Tandaan natin, yung unang mga readers nitong John ay yung mga nasa dispersion dahil sa gera o dahil sa pagkakasira ng templo sa Jerusalem, dahil sa tuluyang pagsasakop ng Roman Empire sa kanila. Nangungulila sila doon sa templo sa Israel o sa Jerusalem at hindi sila sigurado sa kanilang salvation. Ang sinasabi ni John, yung inyong mga feast na isineselebrate ay nangyari na at nakasatuparan na lahat ni Kristo at winakasan na ni Kristo sa kanyang persona. At makikita natin dito yung intention ng mga Hudyo sa pag-uumpisa ng kanilang discourse sa Panginoon. Karugtong nung konteksto nitong kanilang discourse, makikita natin yung katanungan ng mga Hudyo sa sa ating Panginoon. Makikita natin na as if sinasabi nila, Jesus Christ, ambiguous yung iyong message. Medyo malabo at lagi mong pinapaligoy-ligoy, hindi malinaw sa aming kaisipan. Linawin mo, diretsuhin mo sa amin kung ikaw ba talaga ang Kristo na dapat naming hintayin at pinangako ng Panginoon. Ngunit makikita natin na hindi naman malabo yung mensahe ni Kristo. In fact, doon sa John chapter 5, nung kanyang pinagaling yung invalid man for 38 years, makikita natin na sinabi niya na ang Diyos ay nagtatrabaho ng Sabat, kaya ako rin ay nagtatrabaho. Nag-e-equate yun na kung ang Father God ay Diyos, si Kristo ay Diyos din, at siya ang sinugo ng Diyos. At gayon din dun sa John chapter 8, nung sinabi ni Jesus Christ na before Abraham was, I am. Sinasabi niya na yung self-existing na Diyos, yung life-giver na Diyos ay hindi bound ng time. Pagkat siya ay 33 years old lamang nung mga panahon na ito. At si Abraham ay 1,000 taon na ang nakalipas. Sinasabi ni Kristo, sinasuggest ni Kristo na ako ay Diyos at hindi ako nakapaloob sa oras ng aking creation. Kaya kong mag-intervene anytime doon sa aking creation. At kung ating ibabay o ating ninilayan yung katanungan ng mga Hudyo, ay maari nating masabi na sila ay may hangarin na makilala ang Kristo na ipinangako sa mga Hudyo. Ngunit sa mga susunod na passage, sa verse 31 hanggang katapusan itong John chapter 10, makikita natin na hindi yun yung kanilang intensyon. Ang kanilang intensyon ay makakuha ng salita galing kay Kristo na as if blasphemous at para sila ay maka-gain ng advantage kay Kristo at makapagpataw sila ng kaso laban sa Kanya para maging legal yung kanilang pagpatay kay Kristo. At yan naman ay nangyari doon sa cross event kung saan nagdala ng kaligtasan sa lahat ng mga hinirang ng Diyos. Ngunit yung katanungan, kahit na ito ay may halo ng malis, sinagot ito ni Kristo sa kanyang mga sa kanyang mga kausap dito. Sinabi ni Kristo, ang unang sinagot ni Kristo ay yung kanilang intention o yung intention ng kanilang puso. Makikita natin yan sa verse 25. Sabi ni Jesus, I told you, and you do not believe. The works I do in my Father's name bears witness about me. Sinasabi ni Kristo na sinasabi ko sa inyo ng patuloy. At makikita natin mula John chapter 1 hanggang sa present passage natin na consistent yung pagsasabi ni Kristo na siya yung tagapagligtas. Hindi niya itinatago sa iba yung kaligtasan na ino-offer ng Diyos. Maging ito man ay hinirang ng Diyos, maging ito ay elect, o maging ito ay reprobate. Dahil napakadaya noon at pwede nating bigyan ng pagturo sa Diyos na hindi ka fair, na hindi mo isiniwalat sa kaisipan at sa mata ng lahat ng tao yung katotohanan mo. At para sa mga hinirang at may pananampalataya kay Kristo, napakalinaw ng sinasabi ni Kristo na siya ang anak ng Diyos, siya ang pinrovide ng Diyos para sa kasalanan ng tao, siya ang pinrovide na Savior ng ating Diyos. At kung
Titignan natin yung sinabi ni Kristo dito, hindi lamang sa kanyang mga salita mapapatunayan yung kanyang pagiging Diyos at pagiging Mesaya. Maging doon sa kanyang mga works. Marahil maisip kagad natin yung mga sign na nangyari doon sa chapter 5, yung pagpapagaling sa 30 years na invalid man, at doon sa previous na kanilang pinag-uusapan doon sa man born blind. Marahil yun lang ang ating isipin, yung kanyang mga sign. Yung works na sinasabi dito ay hindi lamang doon natatapos. Ito rin ay nangungusap doon sa kanyang life, doon sa kanyang pamumuhay, even doon sa kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo at doon sa kanyang resurrection. Paano natin masasabi na nangungusap yung buhay ni Kristo at nagpapakita na siya ay Diyos? Makikita natin yung kabanalan ng Diyos doon sa pamumuhay ni Kristo. Kanyang nirespect ang kanyang mga magulang, patuloy siyang sumusunod sa kautusan ng Diyos, patuloy niyang nirerespeto yung araw ng Sabat, at patuloy siyang umaasa sa sustenance ng Diyos, sa grasya every Lord's Day or every Sabbath day, that time. At gayon din, yung kanyang kamatayan ay nagpapakita na siya ay willing na sumunod sa kalooban ng Diyos. Even to death, sabi sa Philippians chapter 2, yun ay nagpapakita ng perfect obedience na hindi kaya ng tao. At makikita lamang natin yung perfect obedience na yun sa persona ng Diyos o sa being ng Diyos. Gayon din yung kanyang resurrection. Si Kristo ay nagpapakita na kaya niyang magbigay ng buhay. Siya ay kaya niyang ibigay yung kanyang buhay at kaya niya itong bawiin muli. Gayon din yung kanyang kapangyarihan sa kanyang mga signs. Yung mga imposibleng sa mundo, even up to now, imposibleng magkaroon ng paningin ng pinanganak na bulag dahil ibig sabihin nun, kulang ng parte yung kanyang mata. At hindi iyon na po-provide ng any operations. Ngunit kay Kristo, nung binigyan niya ng paningin yung taong bulag, makikita natin na kaya niya mag-provide ng buhay. At mas makikita natin yan doon sa susunod na chapter, sa chapter 11, nung binigyan niya ng buhay ang patay na si Nicodemus. So, pinapakita dito ni Kristo na walang interes yung mga Hudyo o yung kanyang mga kausap, kaya hindi nila napapansin yung mga bagay na yun. Ang kanilang interes lamang ay maging tama sila at maging mali si Kristo. Makahanap sila ng kamalian doon sa ginagawa ni Kristo, sinasabi ni Kristo. Kaya hindi nila napapansin yung mga gawa ni Kristo, hindi nila napapansin yung katotohanan ng sinasabi ni Kristo sa kanila. So, nakita natin na sinagot kagad ni Christ yung kanilang tanong na merong kasamang malis. At doon sa verse 26 to 27, pinakita ni Kristo yung much deeper nakahulugan o dahilan kung bakit walang kaligtasan o hindi nila nauunawaan yung mensahe ni Kristo. Na para sa kanila medyo malabo yung mensahe ni Kristo. Sinasabi ni Kristo dito sa verse 26 at verse 27 na sila ay labas doon sa grasya ng Diyos. Na sila ay hindi hinirang ng Diyos. Kaya hindi nila nauunawaan yung kaligtasan at yung mensahe ni Kristo. Ngunit sa ating mga nakakaunawa doon sa mensahe ng Diyos, wag naman tayong magkaroon ng yabang na elect kasi kami, kaya naiintindihan namin. Dapat nga magdala sa atin ito ng humility at mababang puso. Dahil kung wala ang grasya ng Diyos, kung hindi siya nagbigay ng grasya at inelect yung mga tao para magkaroon ng kaunawaan sa persona ni Kristo, katulad tayo ng mga taong kausap ni Kristo dito, na hindi nauunawaan at na parang napaka-puzzled nung mga sinasabi ni Kristo. Ang sinasabi ni Christ na yung mga makakaunawa lamang sa kanyang salita ay yung mga hinirang ng Diyos. Yung mga pinagkamatayan niya sa krus ng Kalbaryo, yun lamang ang makakaunawa dun sa kanyang mensahe. At hindi natin ito ginawa. Hindi ito dahil sa ating gawa o hindi dahil may espesyal sa atin. Ito ay dahil sa mayamang grasya at pag-ibig ng Diyos. Kaya niya ipinagkaloob sa makasalanang katulad natin, sa unworthy na katulad natin, ang kaunawaan
sa kanyang katotohanan. At makikita natin yung ebidensya ng kaligtasan na sinasuggest ni Kristo na meron yung mga elect at wala yung mga reprobate. Makikita natin yung sinasabi niya dyan sa verse 28 to verse 30. Meron silang buhay. Meron silang eternal life. At yung eternal life na iyon ay ibinigay sa kanila, ipinagkaloob sa kanila ng Diyos, sinusustain sa kanila ng Diyos, at kukumpletuhin ng Diyos sa pagbabalik ni Kristo Jesus. So makikita natin dito sa passage natin na may dalawang balita. Una, ang bad news para sa mga patuloy na tumatanggi sa katotohanan ng Diyos o patuloy na lumalaban sa katotohanan ng Diyos. At pangalawa, yung good news para sa mga nananampalataya at may mababang puso na nagpapasakop at naniniwala sa katotohanan ni Kristo. Makikita natin dito para sa mga elect o sa mga hinirang ng Diyos, ito ay mayaman. Ang grasya ng Diyos ay mayaman. Ang salvation na kanilang tinanggap ay mayaman. Kaya naman yung ating title sa umagang ito is the richness of the grace of God in salvation. O yung yaman ng grasya ni Kristo o yaman ng grasya ng Diyos sa kaligtasan ng kanyang mga hinirang. At dyan sa title na yan, meron tayong dalawang mensahe. Yung pagiging soberano ng Diyos sa kanyang kaligtasan na ipinrovide at gayon din yung secure o yung pagiging sigurado ng kaligtasan ng kanyang mga hinirang. Itong dalawang mensahe na to ay nagde-declare na ang Diyos ang nagpapala sa mga kanyang hinirang at gayon din yung kanyang kaligtasan ay ibinibigay niya lamang sa kanyang mga hinirang. At hindi lamang iyon, mga kapatid, ang trabaho ng kaligtasan ay nasa sa kamay at nakasandal lamang sa mayamang grasya at pag-ibig ng Diyos. So pwede nating i-consider yung ating unang mensahe ngayon, yung sovereignty of God in salvation of His sheep, o yung pagiging soberano ng Diyos sa kaligtasan ng kanyang mga hinirang. Marahil pwede nating maitanong, paano naging soberano ang Diyos kung may pananampalataya na ginagawa ang tao? Tunay na yung salvation ng tao ay napakadali, o yung sinasuggest ni Kristo na salvation o yung ino-offer ni Kristo na salvation ay napakadali. Ngunit ito rin ay imposible. Paano nating nasabing napakadali? Napakadali lamang dahil kailangan mo siyang kilalanin at kailangan mo sa kanyang maniwala. Parang sinasabi ng iyong kaibigan na meron siyang boss na naghahanap ng trabahador. Kailangan mo lang siyang kilalanin o kaibiganin at maniwala ka sa kanya na nabibigyan kanya ng trabaho. Ganun lang kasimple kung ating titignan. Pero ito ay unattainable para sa tao o hindi maaring maabot ng tao. Dahil yung mensahe ng Scripture, nung nahulog sa kasalanan ng tao, imposible na niyang maunawaan yung gawa ng Diyos. Imposible na niyang makilala ang Diyos. Kaya nga tignan natin yung mga Hudyo na nasa kanila yung law ng Diyos, yung kasulatan ng kautusan ng Diyos, nasa kanila yung prophecies ng mga prophets. At gayon din sila ay descendants ni Abraham. Napakayaman ng grasya ng Diyos sa kanila. Napakayaman ng karunungan na ibinigay sa kanila ng Diyos. Ngunit nung nasa kalagitnaan nila yung Messiah o yung promised Christ, hindi nila naunawaan. O hindi nila nakilala. Hindi nila na-determine na si Kristo yung pinangako na Messiah. Ito ay nangangahulugan na wala sa ating sariling kakayanan na maunawaan, wala doon sa ating sariling lakas na maabot yung kaligtasan, yung pagkakaunawa sa Diyos, at wala doon sa ating sarili yung pananampalataya sa ating Panginoon. Ang sinasuggest ng buong mensahe ng Scripture na yung pagkakaunawa o pagkakakilala kay Kristo ay nasa grasya lamang ng Diyos.
Ang sinasuggest ni Kristo dito sa kanyang sinasabi mula verse 25 or verse 26 hanggang verse 30, sinasabi niya rito na yung kaligtasan, yung grasya ng Diyos ay regalo lamang sa mga hinirang. Kung titignan natin yung words ng ating Panginoon dito sa verse 26, you do not believe because you are not among my sheep, ay nagpapakita at nagsasabi na ang Diyos ay soberano. Ito ay nagre-remind sa atin dun sa word ni Christ, dun sa John chapter 6 verse 37 and 44, na sinabi niya, all the Father gives me will come to me. Whoever comes to me, I will never cast out. And verse 44, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. Yung sinasabi ni Kristo, walang makakalapit sa akin, walang makakaunawa sa akin kung hindi loobin ng Diyos na siya ay makaunawa at makakilala sa akin at manampalataya sa akin. At including dyan yung regeneration doon sa John chapter 3 verse 3. Sabi ni Christ doon kay Nicodemus, truly, truly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Hindi niya mauunawaan yung mga bagay na makalangit. Dahil patay nga ang tao sa kasalanan. Patay siya spiritual. Wala siyang pagkakaunawa sa mga kabanalan ng Diyos. Wala siyang kaunawaan sa karumihan ng kasalanan. Kaya nga sa atin, minsan, di ba, minamaliit natin ang kasalanan. White lies. Nung wala pa tayo kay Kristo, okay lang yan, di naman mapapansin. Maliit na kasalanan lang naman. Ngunit sa mata ng Diyos, maliit o malaki, yan ay marumi. At kung ikaw ay elect na gumawa ng maliit na kasalanan, kasama yung maliit na kasalanan na iyon na pinagbayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At dahil doon sa regeneration na nangyari sa atin, yung pagbabago ng puso at kaisipan, bunga ng gawa ng banal na Espiritu, tayo ay nakakaunawa doon sa pagtawag ng Diyos sa mga gawa ni Kristo. Tignan natin yung connection ng tatlong ito. Binago ng Diyos o ng banal na Espiritu yung ating puso at kaisipan at tinawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagpipreach ng gospel, which is yung work ni Christ and word ni Christ. Makikita natin yung trabaho ng triune God dito sa ating kaligtasan. Kaya masasabi natin na soberano ang Diyos sa kanyang kaligtasan. Walang parte ang tao dito. Ang parte ng tao dito sa kaligtasan ay kasalanan. Yung mga pinagbayaran ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. At yung bagay na iyon, yung regeneration, yung tawag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng gospel ay naglilid doon sa atin sa faith. Katulad nung sinabi ng ating pastor last week, yung faith ay ang ating receiving hand sa grace ng Lord. At makikita natin na yung faith ay resulta ng salvation na pinagbayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At masasabi natin na itong faith na ito ay hindi galing sa atin. Ito ay biyaya din ng Diyos. Makikita natin sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 na tayo ay niligtas sa grasya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At iyon ay regalo, ang mayamang regalo ng Diyos para sa kanyang mga hinirang. So masasabi ba natin na yung faith ay akto rin natin? Sa mga mananampalataya at tunay na nakaunawa ng gospel, masasabi natin na hindi. Dahil wala nga tayong kaunawaan, tayo ay kinilos lamang at dinala sa bagong disposisyon ng Diyos upang maunawaan yung gawa ni Kristo, upang matanggap yung biyaya ng pag-claim ni Kristo ng ating kaligtasan sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang resurrection.
masasabi natin na ang Diyos ay nag-provide ng kaligtasan para sa atin, sa buhay ni Kristo, sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay. At yung kaligtasan na iyon, yung napagtagumpayan ni Kristo, ay in-apply sa ating buhay sa pamamagitan ng gawa ng banal na Espiritu sa pagbabago ng ating kaisipan at ng ating puso. At ito ay patuloy na ginogovern ng Diyos. Patuloy na isinusustain ng Father God. Ang maaari nating matandaan dito at maaari nating makita dito na ang salvation is all from the grace of God. Ang buong kaligtasan ay nagmumula sa biyaya ng Diyos. Paano na ang buong salvation ay galing lamang sa Diyos? At paano natin masasabi na kaligtasan yung kanilang pinag-uusapan dito? Katulad nung sinabi natin kanina, dun sa verse 28 at sa verse 29, makikita natin na pinag-uusapan nila yung eternal life. At yun ay nag-speak about salvation. At hindi lamang iyon. Ang pinag-uusapan nila ay yung persona ng Messiah. Tignan natin yung buhay ng mga Israelites sa Old Testament at dito sa present sa kapanahunan ng Panginoon. Essential sa mga Israelita na makilala yung kanilang Savior at mai-attribute yung salvation na kanilang natanggap doon sa kanilang benefactor o doon sa kanilang Savior. Tignan natin doon sa Exodus chapter 20 nung ang Diyos ay ipinahayag yung kanyang attributes at yung kanyang nature sa pamamagitan ng pagdedeclare niya ng kanyang law o ng kanyang commandments. Niremind niya yung kanyang mga tao na siya yung Diyos na naglabas sa kanila mula dun sa slavery sa Egypt, doon sa verse 2 ng chapter 20 ng Exodus. At ipinahayag ng Diyos pagkatapos niyang sabihin, ako yung tagapagligtas nyo, ito yung aking nature, ito yung aking attributes. Ibinigay niya yung kanyang 10 commandments sa kanila. Gayon din dun sa Deuteronomy chapter 6. Nireveal ng Lord sa kanila na siya ang nag-iisang Diyos. At ipinahayag din niya yung kanyang attributes at yung kanyang nature o yung kanyang katangian sa pamamagitan ng kanyang commandments. Doon sa dalawang passage na iyon ay pinapahayag yung commandments ng Lord na nagde-define ng kanyang katangian at kanyang nature o ng kanyang attributes. At makukonclude natin na makikita rin natin yan kay Kristo. Walang ibang kinikilalang Diyos si Kristo kundi ang Ama o yung one true God. Nakita natin na hindi binlaspheme ni Kristo yung Diyos. Hindi niya inangkin yung glory na para sa Diyos. Makikita natin yung kanyang patuloy na pagsunod sa mga kautusan ng Diyos na perfect na ang law. At kung hindi niya na perfect ang law, mga kapatid, hindi sapat yung ating tinanggap na kasalanan. Hindi siya fit na maging mediator. Hindi siya fit na magbigay ng salvation o kumuha ng kasalanan ng mundo. Tignan natin doon sa ating New Testament passage ngayon, doon sa verse 3. Yung eternal life ay pagkakakilala sa Diyos. Sabi dyan sa verse 3. At paniniwala na si Kristo, ang anak ng Diyos, na isinugo niya para sa ating kaligtasan. At in fact, ito yung puso ng gospel na ito. Sa John chapter 20, verse 30 to 31. Lahat ng ito ay naisulat para makilala nyo si Kristo na siya ang anak ng Diyos at sa pagkakakilala na siya ang anak ng Diyos, magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Nakita natin na ang kanilang pinag-uusapan ay salvation. Na ang kanilang pinag-uusapan ay pagiging soberano ng Diyos sa salvation. Kaya naman, yung gawa ng Diyos na baguhin ang ating puso at kaisipan, tawagin tayo sa gawa ni Kristo, sa kabanalan ni Kristo at sa mga salita ni Kristo ay nagbubunga ng pananampalataya. At itong pananampalataya at pagkakakilala doon sa Savior
ay yung ating receiving hand doon sa mga grasya ng biyaya na nagmumula kay Kristo. At natin ipagmayabang. If faith is not innate to man, therefore we cannot boast about it. O hindi natin pwedeng ipagmayabang na may pananampalataya ako. Pagkat ito ay regalo ng Diyos. Ito ay galing lamang sa Savior. Ito ay galing lamang sa Diyos. Isipin natin, paano natin kayang baguhin yung ating sarili? Kung meron tayong innate na faith, pwede pala nating baguhin yung ating sarili. Merong tsansa na ang isang tao ay baguhin niya ang sarili niya without the grace of God or without the works of God. Pakinggan natin si John Calvin sa kanyang expository dito. Sabi ni John Calvin, dito sa passage na ito, God does all that is necessary to induce them to believe. But who shall tame wild beasts? This will never done till the Spirit of God change them into sheep. Inihahalin tulad tayo ni John Calvin. Ang walang pananampalataya sa Diyos at wala pang pagkakakilala sa Diyos ay hinahalin tulad ni John Calvin sa isang wild beast. Mabangis na hayop. At hindi kaya ng isang mabangis na hayop na i-tame yung kanyang sarili. It takes a good shepherd para gawin siyang sheep. At yun ay gawa ng Diyos, ng Trinidad sa ating buhay. The works of God bring us to faith in Christ. At lahat ng elect ay makakatanggap ng pananampalataya. Dahil ito ay galing sa grasya ng Diyos na ibinibigay niya sa kanyang mga hinirang. Tandaan natin yung salita ni Apostle Paul doon sa Romans chapter 8 verse 30 na lahat ng pinredestin o inelect o hinirang ng Diyos, kanyang tatawagin. At yung kanyang mga tinawag o inilapit kay Kristo, kanyang i-justify. Yung justify na ito speaks about justification by faith. At lahat ng kanyang ginastify, kanya ring i-glorify. Kumpleto yung biyaya ng Diyos. Siya ang naghihirang at yung mga hinirang niya, yung sinasabi ni Kristo na bilong sa kanyang sheepfold, ay makakatanggap ng pananampalataya para matanggap yung kaligtasan na pinagtagumpayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang pinupunto dito ng ating passage at ng ating Panginoon, the sheep of Christ are proved by their faith. Ang tunay na kabilang sa kaharian ng Diyos ay may pananampalataya kay Kristo. Yung evidence ng pagiging sheep ay nababantad sa pamamagitan ng pananampalataya. At yung pananampalatayang iyon ay nagdadala sa atin sa humility. Ang dating wild beast o wild animal na katulad natin, yung patay, yung total depraved na tao, ay walang humility. He is a boastful, na akala niya kaya niyang gawin ang lahat. Na akala niya na pagka nag-devour siya ng isang pagkain, yun ay magsusustain sa kanya forever. But that is temporal. Ganun ang wild beast. Ngunit yung binago ng Diyos at biniyayaan ng pananampalataya ay nakikitaan ng mababang puso. Unang-una ang mababang puso. Kaya mababang puso dahil ang tunay na mananampalataya ay makikita yung kanyang pagiging hindi karapat-dapat para sa biyaya ng Diyos. Makikita niya na hindi niya kayang gawin yung kanyang sariling kaligtasan dahil nababantad yung bigat ng kabayaran sa kasalanan doon sa krus ni Kristo. Doon sa buhay ni Kristo na it takes na mula bata hanggang ikaw ay mamatay, perpekto ang iyong pagsunod sa kautusan ng Diyos. Na napakabigat ng kabayaran ng kasalanan na even yung dear in the heart of God, hindi niya pinalampas
doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi niya sinabi na tinake ng anak ko yung kasalanan ng mundo. Sige na nga, hindi ko na siya papatayin dahil mahal ko siya. Kung mahal mo yung yung nais mong pagkamatayan, mahal ko na rin. Papalampasin ko na sila. Hindi ginawa ng Diyos yun. He is righteous. Ganun kabigat yung righteousness ng Diyos. At sila ay sumusurrender o sila ay sumusuko sa pangangalaga ng Diyos sa kanilang kaligtasan. Aminado silang hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. Kaya sila ay sumasandal at nagkikling doon sa ginawa ni Kristo, sa pinrovide ng Diyos para sa kanilang kaligtasan. Sila ay merong pagsunod sa kanilang good shepherd. Nakita nila yung buhay ni Kristo. Yun ang kanilang sinusundan. Sila ay handang magpaturo sa Diyos na nagligtas sa kanila. Hindi sila dumedepende sa kanilang sariling karunungan na. Makikita natin yung mga tupa. Hindi sila dumedepende kung saan nila gustong pumunta. Ngunit kung nasan yung kanilang pastol. Ganon din yung tunay na mananampalataya ng Diyos. Kung saan tayo nililid ng Diyos, doon tayo pumupunta. At niyayakap natin ng malaya ang mga bagay na iyon. Bilang pagtitiwala sa mga gawa ng Diyos sa ating buhay. At isa pang katangian ng sheep, they are tender and pure. Sila ay maamo. At merong malinis na puso. Iniiwanan nila yung kanilang filthiness at cunningness behind. Iniwanan nila yung dati nilang buhay doon sa pagiging wild beast na yun. Lahat ng kanilang kasalanan at kanilang evil ay kanilang iniwanan at isinurrender sa Diyos. At namumuhay in accordance doon sa kanilang good shepherd. Yung sheep ay hindi na makasalanan o hindi na gumagawa ng kasalanan patuloy at hindi na siya nagkakaroon ng kaisipan ng pagiging makasalanan. Marahil meron, ngunit merong patuloy na kasalanan, ngunit tayo ay nag-grieve doon sa kasalanan na iyon dahil nauunawaan natin na ito ay hindi karapat-dapat para doon sa ating tagapagligtas. At yung mga tupa ay merong malinis na puso. Meron silang katulad na puso at grasya, katulad ng kanilang tinanggap sa kanilang Savior. Tignan natin yung buhay ng isang sheep. Napakadaling para sa isang predator na silain yung sheep. Pag humalo ang lobo o ang lion sa kanilang circle, hindi ito pinagkakamalan na o tingin na ng tupa dito kabilang sa kanilang fold. Hindi natin makikitang sumisigaw ang tupa o tumatakbo palayo doon sa predator na iyon. Hindi natin sinasuggest na wag nating tignan yung kasalanan na magaan na lamang yung ginagawang kasalanan ng ating mga kasama. Hindi natin sinasuggest na wag na nating pansinin yung mga kasalanan na pwedeng magdala sa atin sa conformity sa sin o magliko sa atin sa tunay na katuruan ng Diyos. Ang sinasuggest natin na kung may sin ang ating kapatid sa Panginoon at kung meron tayong sin, wag nating tignan as enemy ang bawat isa. Bagkus tignan natin ang bawat isa bilang pinagkamatayan ni Kristo. Kung may kahinaan ng bawat isa, wag nating ituring na kaaway at kalaban. Ituring natin sila na kabilang sa grasya ng Diyos. At the more nating ibigay yung grasya at pag-ibig na natagpuan natin sa ating tagapagligtas. Napakayaman ng grasya ng Panginoon sa atin, ng ating makilala. At evident yan sa buhay natin. Hindi lamang sa ating buhay dito sa local church, maging sa ating personal na buhay. Nararanasan natin ang katotohanan na ito. Hindi na tayo cunning at hindi na tayo evil sa ating oras sa ating trabaho. Hindi na tayo evil sa ating oras sa
sa ating pag-aaral, nagiging diligent na tayo sa grasya ng Diyos. Hindi na tayo katulad ng mga magulang na tinuturuan yung ating mga anak na maging matibay sa mundo, ng pangil sa pangil ang kanilang ipanlalaban. Kung hindi inililid natin sila sa grasya na ating tinanggap sa Diyos. Ito yung mga bagay na wala sa isang reprobate at ito yung bad news para sa kanila. Maaaring makita ng isang reprobate yung mensahe ng Diyos. Maaari silang magandahan sa goodness at greatness ng Diyos. Ngunit ito ay hindi magdadala sa kanila sa pananampalataya. Ito ay panandalian lamang at makikita natin na marami yan. Sa katipunan din ng mga mananampalataya. Makikita natin yung mga ateista, patuloy nilang sasabihin na hindi malinaw yung mensahe ng Bible. As if yung Diyos ng Old Testament at New Testament ay magkaiba. Ngunit katulad ng puso ng mga Diyos, yung kausap ng ating Panginoon, yung puso lamang ng mga ateista at patuloy na lumalaban sa grasya ng Diyos. Ay katulad ng mga Hudyo na ito. Naghahanap lamang sila ng mali sa sinabi ni Kristo. Naghahanap lamang sila ng maaari nilang maibuta sa grasya ng Diyos. Hindi nila tunay na sinasaliksik yung persona ni Kristo, yung yaman ng pag-ibig ng Diyos. Ngayon, ang katanungan natin mga kapatid, tayo ba ay nandoon sa side ng mga kabilang sa sheepfold ng Diyos, o tayo ay nandun sa side ng patuloy na lumalaban sa katotohanan ng Panginoon at patuloy na dinedenay yung kapahayagan ni Kristo sa kanyang persona at sa kanyang mga gawa. Ang aking dalangin ay lahat tayo ay nasa panig ng paniniwala at grasya ng Diyos. At kung ikaw ay wala pa sa pananampalataya sa Diyos at patuloy mong pinangahawakan yung iyong sariling kakayanan, patuloy mong nilalabanan yung salita ng Scripture na yung kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Kristo. Yung kaligtasan ay tinapos ni Kristo doon sa kanyang pagbabayad ng iyong kasalanan sa krus ng Kalbaryo. At kung patuloy mong inaasahan yung iyong gawa para bayaran ng iyong kasalanan, sinasabi ng Scripture, yung passage natin ngayon, ipapahamak ka niyan. Hindi mo matatagpuan ang kaligtasan sa iyong sarili. Ito ay matatagpuan sa persona ng Diyos. At ang dalangin ng buong church, kung ikaw ay kinikilos ng mensahe ngayong umaga, o naririnig mo ang mensahe ngayong umaga, ay kilusin ka ng banal na Espiritu at ilapit ka ng Ama doon sa persona ni Kristo at sa kanyang mga gawa upang maunawaan mo na hindi mo kayang pagbayaran ang iyong kasalanan. At ang mayaman na kaligtasan na nagmumula sa grasya ng Diyos ay bumubukal lamang sa persona ni Kristo. Ang malaman mga kapatid na tayo ay nakatanggap lamang ng mayamang biyaya ng Diyos ay magdala sa atin sa mababang puso at magbigay ng bigat doon sa grasya ng Diyos. Maging kaisipan natin na kung wala ang grasya ng Diyos, hindi natin mauunawaan si Kristo. Hindi tayo lalapit kay Kristo. Hindi tayo aasa sa kaligtasan na tinapos ni Kristo. At bilang mga covenant members, alam natin yung ating pangangailangang higit doon sa persona ni Kristo at pagkakakilala ng patuloy kay Kristo. Dahil bagamat tayo ay ligtas, bagamat tayo ay kinilos na ng Diyos at nandoon na sa kanyang kingdom, tayo ay merong mga indwelling sin pa rin na maaring maging reproach sa testimony ng church, sa testimony ng salita ng Panginoon. Maaring magdala sa atin sa higit na kasalanan.
Ang sinasabi dito ay patuloy tayong lumapit kay Kristo. Patuloy tayong umasa sa Diyos, sa Kanyang biyaya sa atin upang lumaki yung ating pagtingin sa grasya ng Diyos. Ang ating unang challenge is maximize every means of grace that God has given to us. I-maximize natin yung mga means of grace ng Panginoon. At yung means of grace niya ay nanggagaling sa Kanyang salita. Sa persona ni Kristo, sa kapahayagan ni Kristo. At matatagpuan lamang natin yan sa Scripture. At patuloy na isusupply ng Panginoon yan every Lord's Day sa Kanyang preaching. I-maximize natin ang Lord's Day. Huwag tayong umasa na meron tayong sariling kaunawaan. Tignan natin yung mga Hudyo. Mayaman sila sa kapahayagan ng Diyos, ngunit hindi nila naunawaan. Ang pag-dispense ng grasya ng Diyos ay higit sa lahat nasa Lord's Day. Sa Kanyang salita, sa preaching, sa sacraments na ating iti-take mamaya. Makikita natin yung gospel at yaman ng Diyos na bagamat tayo ay unworthy, tinapos ni Kristo yung enmity o yung war between us and God. Hinayaan niya tayong mag-dine sa Kanyang lamesa, makisalo sa Kanyang banal na hapunan. Hindi ba good news yan para sa mga kalaban ni Kristo o kalaban ng gospel na tumanggap lamang ng grasya niya? Sa fellowship, huwag tayong lumayo. Huwag natin tignan yung ating pagiging makasalanan, yung pagiging empty natin. Mas lumapit tayo sa fellowship sa bawat isa. Dahil yung kinilos ng Diyos, yung binago ni Kristo, yung mga salita nila, ay biyaya din ng Diyos para sa ating mga buhay. Sa prayer, idulog natin sa panalangin na patuloy nating maunawaan at kilusin tayo ng banal na spirito sa pagkaunawa sa Kanya. Pagkaunawa kay Kristo, ipanalangin natin yung indwelling sin na baguhin sa pamamagitan ng persona ni Kristo sa Kanyang mga salita. I-maximize natin mga kapatid, nag-provide ang Panginoon. At makikita natin dito na kumpleto yung biyaya ng ating Panginoon para sa ating kaligtasan. Hindi lamang sa pag-a-apply ng mga bagay na ito, kundi sa pagsusustain ng salvation sa ating mga buhay. At yan yung ating pangalawang mensahe, the secure salvation of the sheep of God. Makikita natin yan sa verse 28 at sa verse 30, ang siguradong kaligtasan ng mga hinirang ng Diyos. May sigurado tayong kaligtasan dahil ang nagligtas sa atin ay Diyos. Si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Makikita natin doon sa chapter 1 ng Genesis at sa chapter 2 ng Genesis na ang Diyos ang author ng life. Siya ang giver ng buhay. At doon sa verse 28, kinomand ng Lord ang tao. Doon sa chapter 2, sa chapter 1, verse 28, kinomand ng Diyos ang tao upang maging fruitful at magsubdue at magkaroon ng dominion sa Kanyang creation. Gayon din dun sa Genesis chapter 2 verse 7, dinetailed ng Panginoon ang Kanyang creation sa tao. Finorm niya ang tao mula doon sa dust at hiningahan niya sa nostril ng hininga ng buhay. At pagkatapos niyang gawin ito sa verse 15 ng chapter 2 at hanggang verse 17, God commissioned man to rule and cultivate His creation. Ang tunay na buhay, ang sinasuggest nitong passage natin doon sa original creation, ang tunay na buhay ay naka-align o naka-konekta doon sa purpose ng creation ng Diyos. At dito sa gospel na ito, si Apostle John, nireflect niya na si Kristo ay kasama ng Diyos sa Kanyang creation. Maalala natin doon sa prologue, sa chapter 1, verse 4, na si Kristo ang life giver. At gayon din doon sa chapter 20, verse
30 to 31, sinasabi ni Apostle John na si Kristo ay dapat makilala pagkat ang pagkakakilala sa Kanya ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, mga kapatid, yung pagkakaunawa sa Diyos ay pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil pag naunawaan natin ng Diyos, sabi natin kanina, magiging obedient tayo, magiging humble tayo sa Kanyang harapan. At yun ay ang tunay na buhay na ayon sa purpose ng creation, yung buhay. Kaya nga nakita natin yung buhay ni Kristo ay naaayon din, yung Kanyang humanity ay naaayon din doon sa pattern ng creation ng Diyos. Yun ang eternal life. Actually, yung eternal life ay intended ng Diyos sa bawat Kanyang mga hinirang o sa tao. Makikita natin na yung buhay ng tao doon sa creation ay align doon sa purpose ng Kanyang Creator. At doon sa pagiging align ng tao sa purpose ng Kanyang Creator sa Kanyang buhay, yun ay tama lamang gawin at hindi dapat i-reward ng Diyos. Ngunit dinesire ng Diyos ang mabuti para sa Kanyang mga hinirang o sa Kanyang mga nilikha na i-reward niya ng eternal life, ng buhay na walang hanggan, yung obedience na which is tama lamang para sa isang creation na sumunod doon sa Kanyang Creator. Kaya pumasok siya doon sa kanyang sa covenant doon sa Kanyang creation sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17. Ngunit nag-failed ang tao sa bagay na ito sa pamamagitan ng pag-disobey niya doon sa purpose ng Kanyang creation. Sa pag-disobey niya sa righteousness na ibinigay sa kanya ng Diyos. At iyon ay nagbunga ng kamatayan sa tao. Ngunit, but God, being rich in mercy, ay nag-provide para sa Kanyang mga hinirang ng grasya at kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, nang tinapos ni Kristo yung covenant of works at ipagkaloob niya sa mga hinirang ng Diyos yung blessing nung Kanyang tinapos na gawa. Yung intended ng Lord na eternal life sa tao ay na-fulfill sa pamamagitan ng gawa ni Kristo. Kasama sa eternal life na yan ay yung pagre-regain ng purpose ng tao. Ang sumunod ng patuloy sa Diyos. Ang maging align ng pamumuhay sa kabanalan ng Diyos. At nakita natin kay Kristo yan. At kung walang pananampalataya kay Kristo, it is impossible for man na sumunod at mamuhay ng may katwiran sa katotohanan ng Diyos. Ang makikita natin dito, if God is God is determined to finish His will for His sheep. Ang Diyos ay determinado na tapusin ang Kanyang mabuting hangarin para sa Kanyang mga hinirang. Yung eternal life na pinrovide ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Siya ay willing na tapusin yung Kanyang inumpisahan kahit doon pa lamang sa creation. Kaya nga siya nag-provide ng salvation para sa Kanyang mga elect sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga, inireveal ni Christ yung righteousness ng Diyos upang maunawaan natin yung tunay na purpose ng tao. Para maunawaan natin yung Kanyang buhay ay naka-align doon sa righteousness ng Diyos, yung Kanyang humanity. Gayon din dapat ang ating buhay. Yung Kanyang ibinigay na buhay sa atin. At yung Kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Yung Kanyang buhay na perpekto, yung Kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo at yung Kanyang resurrection ay ang pagkuha at pag-claim ng kaligtasan para sa atin.
At yun ay mga dapat nating sundan. Tandaan natin yung word ni Paul doon sa Philippians chapter 2. Imitate me as I imitate Christ. Yung sinasabi niyang ini-imitate niya yung Christ is yung obedience at yung righteousness ni Christ na siya ay nabuhay at sumunod sa Diyos even unto death. Ngunit ang natural man ay merong shallow understanding about eternal life. Katulad ng mga kausap ng ating Panginoon dito, ng mga Hudyo. Para sa kanila, yung buhay o yung eternal life ay yung satisfying life na naka-align doon sa kanilang kasalanan at doon sa corruption ng flesh sa kasalanan o yung evilness ng meron ng tao. Ito yung kaisipan ng natural na tao. Lahat ng gusto niya ay pleasurable lamang sa kanyang flesh. Kaya nga pumipili tayo ng trabaho ng madali lang, ng hindi ako mahihirapan, nang makakabili ako ng maraming bagay para maipagmayabang ko sa mundo. Ito yung natural man. Pumipili ako ng aking partner nang naayon doon sa aking preference, sa aking pwedeng i-consume. Pumipili ako ng aking ibibigay o ituturo sa aking anak na magre-reflect doon sa aking persona. I-consider natin kung paano namili ng hari yung Israel dati doon sa 1 Samuel. Pinili nila si Saul dahil nainggit sila sa ibang kaharian na merong hari na pisikal. Yun ay tawag ng kanilang sinful flesh. Yun ay idea ng kanilang sinful mind. Yung kanilang idea ng eternal life ay yung magkaroon ng wealthy kingdom. Hindi para i-glorify ang Lord, ngunit para i-consume lahat ang buong mundo para sa kanilang sarili. Kaya naman nag-e-equate din ito sa maling pagkakaunawa sa isang Savior. Na yung Savior para sa kanila ay willing magbigay ng mga bagay na pleasurable sa kanilang sinful flesh. Dahil sa kanilang maling kaisipan sa eternal life, nagbubunga ito ng kanilang maling kaisipan patungkol sa tagapagligtas na ipinrovide ng Lord. Para sa kanila, yung king na paparating ay able to provide what they want. What their flesh want, what their flesh is longing. Ang katunayan, hindi sila naghahanap ng hari. Sila ay naghahanap ng slave na may magical power para i-grant lahat ng kanilang fleshly desire. Yan dalawang yan ay evident na kaisipan ng tao, even ngayon. Ang tao ay nagnanais ng Diyos. Na pwedeng tanggapin kung sino sila. At isupply yung mga naisin nila na makapagpapalaki ng kanilang pride at kanilang ego. Na magpapakita ng kanilang worthiness. Pero hindi iyan ang sinasuggest na eternal life. Ang eternal life ay merong pagsunod sa purpose ng Diyos. May kapayapaan, may communion with God. Kaya naman wag nating sabihin na yung eternal life ay mag-uumpisa lamang pag tayo ay bumalik na sa Panginoon. Eternal life begins when we know God. Eternal life ay na-e-enjoy ng bawat Kristiyano sa present life. Yung may mga pananampalataya kay Kristo ay na-e-enjoy yung eternal life. Ito yung sinasabi natin na already but not yet.
I-meditate natin yung salita ni Paul doon sa Galatians chapter 4 verse 9. Nung sinabi niya, "But now that you have come to know God, or rather to be known by God, how can you turn back again to the weak and worthless elementary principle of the world, who slaves you what to be once more?" Yung mga binago ni Kristo ay may bago ng kaisipan, may pagkaunawa na sa eternal life at na-enjoy niya iyon at ayaw niya nang bumalik doon sa makasalanang katulad niya dati. Makikita natin ito ay connected pa rin doon sa pagkakakilala sa Diyos. Pagkakakilala kay Kristo. Dahil sa pagkakakilala kay Kristo, tayo ay pumupunta doon sa kaalaman o karunungan na nagmumula sa Diyos, doon sa ating former life. Nakita natin kung gaano tayo makasalanan dati. At nakita natin yung kalwalhatian ng Diyos, ng kanyang pinagbayaran at i-perfect niya yung kautusan ng Diyos. Mamuhay siya perfectly. At yun ay mandate sa atin na ating gayahin at kopyahin. Kaya naman kahit dito sa ating buhay sa mundo, na-enjoy natin yung buhay na kay Kristo. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 1 to 4. Nais kung kayo ay may oras, basahin nyo at i-meditate nyo ang verse na iyan. Set our minds on the heavenly things, kung saan nakaupo yung ating Panginoon ngayon at ginagabayan tayo. Even yung life natin dito sa mundo ay even yung mundo ay maging hostile sa atin dito sa mundo. Ang ating kumpiyansa at ang ating pag-asa ay na kay Kristo. Pagkat nalalaman natin na tayo ay namumuhay ng according sa kanyang kabanalan at kanyang righteousness. May pagtitiwala na tayo man ay magutom dahil sa ating katapatan. Tayo ay tama sa harapan ng Diyos. Tayo ay contented dahil tayo ay may patuloy na communion sa Panginoon. Ang pinupunto natin dito mga kapatid, the salvation of the sheep is very secure, for it is from Almighty God. Ang kaligtasan ng lahat ng hinirang ng Diyos ay tunay na sapat at sigurado sapagkat ito ay galing sa dakilang Diyos. The Father and the Son is united in the will to save the people of God or His sheep. Makikita natin sa verse 28 at sa verse 30 yung nagsusumigaw na mensahe na yan. Na makikita natin na yung ama at yung anak ay napaka dedicated na tapusin yung work of salvation para sa kanyang mga hinirang. Sa pagpo-provide niya ng salvation, sa pag-a-apply niya nito sa atin sa pamamagitan ng pagtawag at regeneration at pagbubunga ng pananampalataya, gayon din sa kanyang pagsusustain sa atin. Sabi ni Kristo diyan, yung mga nakatanggap ng kaligtasan, no one can snatch them out of my hands. May sigurado tayong kaligtasan mula sa Diyos. Ang sinasuggest ni Kristo dito, na siya ay Diyos at yung kanyang Ama ay ang Almighty God. Para matanggal tayo sa kaligtasan na ibinigay ng Almighty God, dapat ma-outmight natin yung Almighty God na iyon. At ipinapahayag ng Scripture na walang katapat ang Diyos, na imposibleng talunin ng Diyos dahil siya nag-iisang makapangyarihan at nag-iisang Diyos. Remember our Old Testament scripture ngayon. He is God and there is no God before Him. Kung walang ibang Diyos maliban sa Kanya, sino pang makakatapat sa Kanya? Kung walang makakatapat sa Kanya, sinong makakapag-agaw sa mga niligtas sa Kanyang mga kamay?
And that is our comfort. That may lead us to comfort. At itong passage na ito ay huwag nating isipin na nagko-confirm sa mensahe ng mga Unitarian na nagsasabi na si Kristo at ang Ama ay iisa lamang. Na si Kristo at ang Ama at ang banal na Espiritu ay iisa lamang. Ang sinasuggest ng passage na ito na si Kristo at ang Ama ay iisa sila sa kanilang hangarin na iligtas ang kanyang hinirang, ang kanyang mga inibig. Tignan natin yung John chapter 17 verse 22 nung sinabi ng ating Panginoon o yung nang i-ask niya o mag-pray siya sa kanyang Father na He may unite His disciple to Him just as like that they are united or they are one. Kung sasabihin natin na ang Diyos, ang Father God at ang Anak at ang Banal na Espiritu ay iisa, nung nananalangin si Kristo doon sa John chapter 17, para siyang tumawag o nagpanggap na may tinatawagan sa telepono at may kinakausap. And that is folly. And that is stupidity sa mata ng tao. And that is a lie sa harapan ng Diyos na kunwaring may kinakausap ka. And we know that God is holy. He can never lie. Back to our point, yung kanilang will o yung kanilang kalooban na tapusin ang kanilang sinimulang mabuting gawa sa buhay ng mga tao ay united o iisa, ay sinusupply na patuloy ng ating Diyos. Tignan natin kung paano sinusupply ng Panginoon yung ating kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang salita. Nakikita natin yung kanyang katotohanan kung paano tayo aakto sa buhay natin ay nababantad sa salita ng Diyos. At gayon din sa pamamagitan ng pag-govern ng Father God sa ating mga buhay, sa pagpapadala niya o sa pag-bless niya sa atin ng bawat spiritual blessings, sa patuloy niyang pagpapadala ng kanyang probisyon sa ating buhay. Yung eternal life na ating ipinapamuhay dito sa mundo ay pwede nating masabi na ito ay sanctifying life. At dun sa sanctifying life na iyon, tayo din ay sigurado na. Maging ang mundo ay maging magulo, ang ating salvation ay secure dahil tayo ay pinili ng Diyos, tinawag ng Diyos at kanyang patuloy na sinasanctify para i-glorify sa kanyang muling pagbabalik. Yung sanctifying life ay nagli-lead sa glorification, mga kapatid. Ibalik natin yung ating kaisipan doon sa Romans chapter 8, chapter 30. Kung tayo ay hinirang, tayo ay nakaunawa, at tayo ay nagpunta sa pananampalataya kay Kristo, tayo din ay patuloy na susustain ng Panginoon hanggang sa glorification. What a comfort from our God. At dalangin natin na ito ay maging comfort natin sa buhay. Sa gitna ng mga situation natin sa buhay, maalala natin yung kabanalan ni Kristo na maipamuhay natin yung eternal life na kanyang ibinigay sa atin at biniyaya sa atin. Kung tayo ay nasa gitna ng pagtatrabaho, kung nasaan ka ngayon na nagtatrabaho, yan ay biyaya ng Diyos sa iyo. Pag sumikapan mo yan na maipakita mo si Kristo sa lugar ng iyong pagtatrabaho, kung ikaw ay nag-aaral, pag sumikapan mo ang iyong pag-aaral at ma-glorify ang Lord sa iyong pag-aaral at makita ito ng iyong mga magulang. Kung ikaw ay anak, pagsilbihan mo ang iyong mga magulang.
para makita nila yung kabanalan ng Diyos sa iyong buhay. At yun ay pagiging align sa purpose ng Diyos sa ating buhay, kasama sa grasya ng Diyos. At kahit mahirap ang mga bagay na ito, we have confidence in Christ because we know that our salvation is very secure. Na tayo ay sinasanctify para sa glorification na ibibigay ng ating Panginoon. Para sa ating pangalawang challenge ngayong umaga, put our confidence in Christ. Ilagay natin yung ating kumpiyansa o yung ating buong pagtitiwala kay Kristo. Huwag tayong manlaban kung nasaan tayo. Huwag tayong manlaban sa anumang biyaya ng Diyos na ibinibigay sa ating buhay. Huwag natin panlabanan kung tayo ay dinidisiplina ng salita ng Diyos. Kung merong bagay na may kasalanan ka na patuloy na ginagawa, kung ikaw ay magagalitin at pinapakita ng Diyos sa mga kasama mo sa simbahan at gayon din sa bahay na mahirap silang mahalin at lagi kang napupuno ng galit, ikaw ay sinasanctify ng Lord. Tinatanggal yung indwelling sin na nasa iyo. At sa pamamagitan nun, makikita mo at yun ay isang ebidensya na ikaw ay ligtas. Huwag natin panlabanan ang salita ng Diyos. Put our confidence in Christ at mag-submit tayo sa katotohanan na palagi nating naririnig sa preaching, sa fellowship, sa prayer, at even sa communion. Sa ating pagtatapos, salvation is from the grace of God, and that grace is sufficient to secure our salvation. What a wonderful gospel. Let us pray.